Naranasan mo na bang nakaupo sa harap ng cellphone mo, naghihintay sa reply niya, pero hindi dumating? Dati, mainit siya, masigla at laging nakangiti sa mga mensahe mo. Ngayon, parang malayo at malamig na siya, na para bang wala ka ng halaga. Tatanungin mo ang sarili mo, ano bang nagawa kong mali? Bakit parang wala na akong halaga sa kanya? Hayaan mong sabihin ko ito ng diretso. Nagkukunwari siyang wala siyang pakialam at sinasadya niya iyon. Hindi ito pagkakamali, hindi ito isang yugto, hindi ito kalituhan. Isa itong planadong galaw at epektibo ito dahil ikaw ang nalilito, nagiging reactive at kinukwestiyon ang sarili mo. Pero ito ang katotohanang karamihan ng lalaki ay hindi naririnig. Sa sandaling magkunwari siyang wala siyang pakialam, iyon ang pagkakataon mong bawiin ang lakas mo, hindi lang sa relasyon, kundi sa buong buhay mo. Bago tayo lumusong sa pinakamalalim na pagbabagong mararanasan mo, mag-iwan ka muna ng komento ngayon. Ako ang may kontrol. Sabihin mo, angkinin mo, panindigan mo, dahil sa huli, hindi na magiging pareho ang buhay mo. Una, huwag mo siyang habulin kapag ang isang babae ay nagsimulang umurong, kapag naging tuyo ang mga mensahe niya, nawawala ang presensya niya at nawawala ang init ng boses niya. Ang unang instinct ng karamihan sa lalaki ay matinding kaba. Para bang may mahalagang bagay na dumudulas sa mga kamay mo at iniisip mong ang tanging paraan para hawakan ito ay higpitan palalo ang kapit. Pero basagin na natin ang instinct na iyon ngayon dahil habang lalo mong hinahawakan, mas mabilis siyang mawawala. Ang paghahabol sa babaeng nagkukunwaring walang pakialam ay parang pagsisigaw sa taong desidido ng huwag kang pakinggan. Iniisip mong mababago ng lakas ng boses mo ang isip niya, pero ang totoo, lalo lang nitong pinapatunayan ang desisyon niya. Tinuturuan mo siyang ang katahimikan niya ay may kapangyarihan. Sinasabi mo sa kanya, kahit hindi mo binabanggit, na mas makapangyarihan ang pagkawala niya kaysa presensya mo. At iyan ang pinakadelikadong mensahe na maipapadala ng isang lalaki. Kapag umatras siya at agad kang nagpadala ng mas maraming text, nagplano ng mas maraming date, o nagtanong kung ayos lang ba siya, talo ka na. Mas mahalaga pa, nawalan ka ng respeto sa sarili. Ang tunay na halaga ay hindi nagmamakaawa. Ang tunay na lalaki ay hindi humahabol sa taong lumalayo. Humihinto siya, nagmamasid, at nag-aayos muli. Dahil ang babaeng nagkukunwaring walang pakialam ay naghahanda lang ng entablado para sa iyo na sumayaw. Gusto niyang makita kung hanggang saan ka pupunta para patunayan ang sarili mo. Ang problema, karamihan sa lalaki ay hindi alam na sumasayaw na sila. Iniisip nilang pagmamahal iyon, iniisip nilang katapatan iyon, iniisip nilang ang pagpupursige ang magpapanalo sa puso niya. Pero ang totoo, nagiging isa lang sila sa mga manlalaro sa teatro ng ego niya, pinapalakas ang kanyang pagpapahalaga sa sarili habang inuubos ang sarili mong halaga. At klaruhin natin, ang sino mang babaeng kailangan mong magmakaawa, magpatunay o habulin, hindi pag-ibig ang hanap. Kontrol ang hanap. Naghahanap siya ng kumpirmasyon na hawak pa rin niya ang emosyonal na kapangyarihan sa iyo. Kaya ano ang dapat mong gawin? Huminto ka, huwag kang agad mag-reply, huwag kang humingi ng linaw, huwag kang magplano para muli siyang makuha. Sa halip, mabuhay ka, mag-focus ka, magtayo ka. At kapag napansin niya ang pagkawala mo at mapapansin niya iyon, huwag kang tatakbo pabalik. Sa sandaling magpadala siya ng banayad na hi, obserbahan mo, suriin mo. Hayaan mong siya naman ang magpursige para makabalik sa enerhiya mo. Dahil kung ano ang pinapayagan mo, iyon ang inuudyukan mo. At kung patuloy mong binibigyan ng gantimpala ang mga laro ng emosyon sa pamamagitan ng dagdag na atensyon, tinuturuan mo siyang ang kawalang-galang ang daan tungo sa pagiging malapit. Baliktarin mo ang script. Kapag umatras siya, umusad ka, hindi papunta sa kanya, kundi papunta sa sarili mo. Mag-book ka ng biyaheng gusto mo. Simulan mo ang negosyong matagal mo nang iniisip. Buuin mo ang katawan na refleksyon ng isipan mong pinapanday. At dahan-dahan, ang babaeng akala niya ay mawawasak ka, siya na ngayon ang manonood sa katahimikan habang umaangat ka nang wala ang kanyang pag-apruba. Dahil ito ang totoong nagbabago sa lahat. Kapag tumigil ka sa paghahabol, napipilitan siyang harapin ang sarili niya. Binabasag mo ang ilusyon na maaari niyang gawing laruan ang presensya mo.
At iyon, kapatid, ang simula ng tunay na kapangyarihan, hindi dahil bumalik siya, kundi dahil iniwan mo na ang bersyon ng sarili mong dati nangangailangan sa kanya para maging buo. Ikalawa, ituring na sagot ang kanyang katahimikan. Kapag ang babaeng mahalaga sa iyo ay nagsimulang lumayo, kapag nawala ang mga good morning na text, kapag wala nang dating ang mga biro, kapag bigla na lang kailangan niya ng espasyo, tinamaan ka sa ugat na hindi mo alam na nandoon. Lumalabas ang batang lalaki sa loob ng isang lalaki. Yung batang kailangang piliin, kailangang bigyan ng atensyon para maramdaman na sapat siya. Kaya ang katahimikan ay parang parusa, masakit, maingay, malupit. Pero paano kung sabihin ko sa iyo na ang katahimikan niya ay hindi tanong na dapat mong lutasin? Isa itong sagot na dapat mong tanggapin. Karamihan sa lalaki, kapag naramdaman nilang lumalayo ang babae, agad naghahanap ng dahilan. Siguro stressed siya, sabi nila. Siguro sinusubukan lang niya ako. Siguro may nagawa akong mali at iyan ang patibong. Dahil tuwing tinitingnan mo ang kawalan niya bilang palaisipan, binibigyan mo iyon ng halaga, binibigyan mo iyon ng kapangyarihan, ibinibigay mo ang kapayapaan ng loob mo sa isang taong pinakita na mismo sa kilos niya na hindi kaniya prioridad ngayon. Unawain ito. Malalim na nakikipagkomunika ang mga babae sa pamamagitan ng kilos, hindi salita. Kung gusto ka niya sa mundo niya, alam mo, hindi dahil sinabi niya, kundi dahil mararamdaman mo. Makikita mo sa enerhiya niya, mapapatunayan mo sa effort niya. Kaya kapag nakita mong bumaba ang effort niya, paniwalaan mo iyon. Hindi iyon kalituhan, iyon ay kumpirmasyon. At ang trabaho mo ay hindi humingi ng linaw. Ang trabaho mo ay kumilos ayon sa realidad. Sinisira ng mga lalaki ang dignidad nila kapag namamalimos ng mumu ng emosyon. Galit ka ba sa akin? May nagawa ba akong mali? Pwede ba tayong mag-usap? Hindi iyan senyalis ng lakas. Iyan ay senyalis ng pagkawala ng koneksyon sa sarili mong halaga. Hindi mo kailangan ng paliwanag para sa pagkawala niya. Ang kawalan ng effort niya ang nagsabi ng lahat. Pero ito ang mas makapangyarihan, ang tugon mo rito. Lalo ka ba niyang napapaikot kahit wala na siyang gana? O kaya ba mong kumalas ng buo ang dignidad at muling ituon ang atensyon mo? Dahil kapag itinuring mong sagot ang kanyang katahimikan, tumitigil ka sa pakikipaglaro sa kanya. Tumitigil kang umasa, tumitigil kang kumapit sa patay na enerhiya at binabawi mo ang bagay na hindi niya akalaing makukuha mo, ang kontrol sa sarili. Ang katahimikan na iyon, hindi mo kasalanan, pero iyon ang pagsubok mo at napapasa mo ito sa pamamagitan ng pag-usad ng walang palakpakan, walang closure at walang konfrontasyon. At kung sakaling bumalik siya na may linyang busy lang ako o kailangan ko lang ayusin ang sarili ko, huwag mong bigyan ng gantimpala ang kawalang galang. Hindi mo kailangan ng paliwanag, ang kailangan mo ay consistency. At kung hindi niya iyon na ibigay noong pinakamahalaga, hindi niya karapat-dapat ang pribilehiyong makabalik kapag nakausad ka na. Simulan mo ngayon sa pamamagitan ng pagsasanay sa isipan mo na tingnan ang paglayo hindi bilang pagtanggi, kundi bilang pagdidirekta, hindi para magpanik, kundi para lumihis ng landas. Dahil ang katahimikang minsan ay sumira sa iyo, maaari na ngayong maging espasyo kung saan muli mong binubuo ang bersyon ng sarili mo na hindi na muling kukwestiyonin ng kahit sinong babae. Hindi dahil hindi siya susubok, kundi dahil hindi mo na kailangan ang pag-aproba niya para patunayan ang lugar mo sa mundo. Kapag siya'y kumalas, huwag mong habulin ang ingay. Piliin mo ang kapayapaan. Ang katahimikan na nararanasan mo, ang mga hindi nasasagot na text, ang malamig na balikat, ang mga laro ng emosyon, lahat iyan ay refleksyon ng mas malalim na pattern na kailangan mong putulin. Hindi para sa kanya, kundi para sa sarili mo. Ikatlo, wala kang gagawin inaasahan niyang mag-react ka. May dahilan kung bakit nararamdaman mong gusto mong sumagot kapag bigla siyang lumamig. Dahil nakasanayan mong isipin na kailangang ayusin ang emosyonal na paglayo, na ang katahimikan ay katumbas ng problema, na ang distansya ay delikado. Pero paano kung sabihin ko sa iyo na ang paglayo niya ay hindi problema? Isa itong estratehiya, sinasadya man o hindi, isa itong pagsubok, hindi ng pagmamahal mo, kundi ng kontrol mo sa emosyon. Inaasahan niyang masira ka, inaasahan niyang mag-alala ka, magtaka,
at titigan ng cellphone mo sa hating gabi na parang alipin ng huling mensahe niya. Inaasahan niyang mapansin mo ang mabagal na sagot, ang mga planong nakakalimutan, ang pagbabago ng tono. At mapapansin mo nga, pero hindi ibig sabihin ay kailangan mong mag-react. Dahil sa oras na ginawa mo, kapag hinabol mo, nag-double text ka o nagtanong ka, binibigyang halaga mo ang asal niya. Tinuturuan mo siyang reactive ka, na pwede niyang pakialaman ang kapayapaan mo, na ang inconsistency niya ay nakakapagpaikot sa iyo. At sa oras na ipakita mo iyon, tuluyan mong nawawala ang bentahe. Kaya ang katahimikan mo ay mas makapangyarihan pa kaysa libong salita. Hindi dahil laro ito, kundi dahil binabasag nito ang paulit-ulit na siklo. Isipin mo ito, nagsimulang lumayo siya at sa halip na mag-react, naglaho ka sa progreso. Hindi ka nag-explain, hindi ka nagmakaawa, basta nag-disconnect ka, lumubog ka sa trabaho, pinatalas mo ang isipan mo, naging mas malakas, mas matalas, mas kalmado ka. Lumipas ang ilang araw, sinilip niya ang kwento mo, kita niyang kumikinang ka, abala ka, hindi ka maabot. Nag-text siya ng, "Hey," at hindi mo man lang binuksan. Bakit? Dahil inaasahan niya ng drama, pero ibinigay mo ang kawalang pakialam. Inakala niyang hahabulin mo siya, pero ibinigay mo ang katahimikan. At ang katahimikan na iyan ang pinakanakakatakot sa kanya dahil iyon ay senyales ng disiplina sa emosyon. Para bang sinasabi mo, hindi ako humahabol ng aliw. Ginagawa ko iyon sa sarili ko, maaaring hindi niya aminin, pero malalim na naaakit ang mga babae sa lalaking hindi nangangailangan sa kanila. Hindi yung nagsasabi, kundi yung nagpapatunay sa pamamagitan ng pagkawala kapag siya'y binastos. Gusto mong maging bihasa sa relasyon. Tandaan ito, tinuturuan mo ang mga tao kung paano ka tratuhin base sa kung ano ang pinapayagan at pinapansin mo. Kapag nawala siya at wala kang ginawa, nagiging hindi ka mahulaan. At ang pagiging hindi mahulaan ng isang lalaki ay nakakaadik. Hindi ka niya mabasa. Hindi niya masukat ang halaga mo sa reaksyon at ang misteryo na iyon ay binabago ang buong dinamika. Ngayon siya na ang nababaliw. Siya na ang nagtataka. At ikaw? Kalmado ka. Bakit? Dahil nakalaya ka mula sa tukso na ayusin ang lahat. Pinili mo ang disiplina kaysa drama. At iyon, kapatid, ang tunay na kapangyarihang emosyonal. Isabuhay mo ito ngayon. Kapag lumayo siya, salaminin mo ang distansya niya, hindi ang lamig niya. Huwag mong gantihan ng pait ang lamig niya. Sagutin mo ng kawalan. Hayaan mong ang pagkawala mo ang magsalita ng mga salitang hindi na kailangan ng iyong pride. Hayaan mong ang paglago mo ang maging tanging sagot. Hindi ka nabubuhay para intindihin ang pabago-bagong emosyon niya. Nabubuhay ka para pagharian ang mundo mo. Ang distansya niya ay hindi pa anyaya para habulin siya. Isa itong senyales na dapat mong ihanay muli ang sarili mo. Tigilan mong maging laging available sa hindi available. Tigilan mong mag-invest sa taong nilalaro ang presensya mo. Mahal ang atensyon mo. Gastusin mo lang kung saan ito pinapahalagahan. At kapag nakita ng mundo na hindi mo na hinahabol ang mga lumalayo, titigil na rin silang lumayo. Ika-4, umangat ka ng sobra para pagsisihan niya ito. Iisa lang ang uri ng ganting, walang peklat, walang guilt, at walang alinlangan, iyon ay tagumpay. Kapag ang isang babae ay lumayo, nagkunwaring walang pakialam at tinrato kang parang opsyon, ang pinakamalakas mong ganti ay hindi galit, hindi katahimikan, hindi rin ibang babae. Ito ay muling pagbubuo ng sarili, ang pagiging napakahalaga, napakakumpleto at napakakontento na ang paglayo niya ay maging pinakamalaking pagkakamali niya. Hindi ka iiyak, hindi ka magko-confront, hindi ka magpo-post ng quotes o indirect tweets. Muli mong bubuuin ang sarili mo. Gigising ka ng alas 5 ng umaga habang natutulog pa siya sa comfort zone niya. Magbubuhat ka ng mas mabigat linggo-linggo hanggang ang katawan mo ay sumasalamin sa lakas ng isipan mo. Magbabasa ka ng oras, business, psychology, philosophy hanggang ang iniisip mo ay puno ng karunungan at hindi ng insecurity. Haharapin mo ang buhay na parang walang utang na loob sa iyo at bigla, ibibigay nito ang lahat. Bawat patak ng atensyon na ibinigay mo sa kanya, ibibigay mo ngayon sa sarili mo. Gagawin mo ang sarili mong lalaking sanay ikaw na noong una siyang lumayo. At may kakaibang mangyayari.
sisimulan ka niyang tahimik na panoorin mula sa malayo sa pamamagitan ng likes, story views, random texts. Hindi dahil namimiss niya ang dati mong sarili, kundi dahil pinagsisisihan niya ngayon ang mga laro dahil sa bago mong sarili. Dahil ang lalaking ikaw ngayon ay napakataas na para sa mga laro niya na hindi na niya alam kung paano ka aabutin. Doon ka panalo. Pero hindi ito basta ibinibigay, pinaghihirapan ito. Kailangan ng sakripisyo, disiplina, kailangan ng pagsasabing hindi sa pansamantalang aliw para sa pangmatagalang lakas. Kailangan tanggalin ang mga distraction. Kailangan isulat ang mga goals, hatiin sa maliliit na bahagi at atakihin bawat isa ng may apoy. Kailangan kontrolin ang schedule mo, isipan mo, pagkain mo, pera mo. Kailangan magtakda ng mga hangganan na napakataas na kahit ang dating sarili mo ay hindi kayang lampasan. At sa bawat pagkakataong maalala mo siya, gamitin mo iyon. Hayaan mong maging gatong para sa isa pang set sa gym, isa pang tawag sa negosyo, isa pang oras ng pagbabasa. Hayaan mong ang sakit ay maging progreso. At habang tunay kang umaangat, babalik ang mga taong nagduda sa iyo, pero wala ka na roon. Hindi dahil mapaghiganti ka, kundi dahil nag-evolve ka. At ang ebolusyon ay hindi nag-aanunsyo. Ginagawa nitong mukhang mahal ang katahimikan. Kapag tumaas ka, ang mga taong nilaro ang halaga mo ay mapipilitang manood sa front row habang lumilipad ang halaga mo nang walang tiket pabalik. Iyon ang uri ng pag-angat na sinasabi ko. Ang uri ng pagbabago na hindi lang nagbabago ng wallpaper ng cellphone mo, binabago ang realidad mo. Ang uri na hindi lang nagdudulot ng pagsisisi sa kanya, kundi nagpapasalamat ka pa dahil nilisan ka niya. Dahil kung hindi siya umalis, baka hindi mo natuklasan ang tunay mong kakayahan. 5. Palitan mo ang enerhiya niya nang walang paghingi ng paumanhin. Ang pinakamahirap gawin para sa karamihan ng lalaki ay hindi ang paglayo. Ito ay ang pagpapalit ng enerhiyang nawala nang walang guilt, nang walang pakiramdam ng katapatan sa taong hindi naman naging tapat sa kanila. Kapag ang isang babae ay lumayo, nagkunwaring walang pakialam at pinaramdam sa iyo na pabigat ka imbes na biyaya, hindi ka uupot maghihintay na maging pagmamahal ang kawalang galang. Kumikilos ka, nagbabago ka ng direksyon, agad kang lumilihis ng may katumpakan at lakas. Pinapalitan mo ang enerhiyang binawi niya. Hindi para asarin siya, hindi para magiganti, kundi dahil ang enerhiya mo ay dapat dumadaloy, hindi natutulog. Kapag hindi gumalaw ang enerhiya, nabubulok ito. Kaya ang enerhiyang minsan ay ibinigay mo sa kanya, atensyon, pagmamahal, oras at isip, ibabalik mo sa mga bagay na mag-aangat sa iyo. Hindi ito tungkol agad sa ibang babae, ito ay tungkol sa pag-alala na may buhay ka bago siya dumating at lalago ito kahit umalis siya. Pinapalitan mo ang enerhiya niya sa pamamagitan ng pagbabalik sa lahat ng iniwan mo para sa kanya. Ang mga kaibigan na napabayaan mo, ang mga workout na pinalampas mo, ang sideline na isinantabi mo. Itinigil mo ang paggawa ng dahilan kung bakit tumigil siya sa pagsisikap at sinimulan mong gumawa ng desisyon na magbibigay ng resulta. Dahil habang mas tumatagal kang nag-aalangan, mas matagal niyang hawak ang emosyonal na ritmo ng buhay mo. Isipin mo ito, lumayo siya ng Martes, ramdam mo ang hapdi. Miyerkules, mas binuhos mo sa gym. Huwebes, nilubog mo ang sarili mo sa bagong business course. Biyernes, lumabas ka, fresh haircut, matalim ang isip, malinaw ang presensya. Sabado, napansin niyang hindi ka nag-message. Igo niya ang unang tinamaan. Linggo, abala ka sa pagdidisenyo ng kinabukasan mo para alalahanin pa ang taong nag-ghost sa nakaraan mo. At ang pattern na iyan, ang mabilis na paglipat ng direksyon, ang naghihiwalay sa mga lalaking mabilis maghilom at sa mga lalaking nananatiling stuck. Ang pagpapalit ng enerhiya niya ay hindi pagtataksil. Ito ay kaligtasan. Ito ang ginagawa ng tunay na lalaki na tumatangging maging emosyonal na pulubi. Hindi ka uupo sa pintuan na parang naghihintay na bumalik siya. Magtatayo ka ng bagong pinto at sa oras na kumatok siya, nasa ibang bahay ka na. Gusto mong gumaan ang pakiramdam mo, itigil mong paulit-ulit sa isip ang mga ginawa niya, simulan mong palitan ang presensya niya sa buhay mo. Gumawa ng bagong playlist, magbasa ng bagong libro, makipagkilala sa bagong tao, maglakbay sa bagong lugar.
Isulat ang mga layunin mo, hindi ang sakit mo. At kapag nakilala mo ang ibang babae, huwag mong salain sila gamit ang lente ng nakaraan. Hayaan mong maging bago sila. Hayaan mong makilala nila ang bago mong sarili. Dahil ang bersyon ng sarili mong tumatanggap ng mumo ay wala na. Inilibing mo siya sa ilalim ng disiplina, layunin at bigat ng sariling pagbabago. Sa bawat pagkakataong mamiss mo siya, ipaalala mo sa sarili mo, pinakita niyang kaya niyang umalis. Ngayon, ipakita mo sa kanya at sa sarili mo na kaya mong mabuhay nang wala siya. Palitan mo ang enerhiya niya ng layunin, ng kapayapaan, ng mga taong nagbubuhos ng halaga sa iyo. Hindi dahil masama siya, hindi dahil mapait ka, kundi dahil natutunan mo na ang enerhiya mo ay pera. At hindi mo na ito gagastusin kung saan hindi ito nirerespetuhan. Ika-6, ipaalala mo sa kanya na napapalitan siya ng hindi sinasabi ang pinakamakapangyarihang mensahe na maaari mong ipadala sa isang babae ay katahimikan na suportado ng tagumpay. Hindi ito quote, hindi ito talata, hindi rin ito sagot na pasaring. Isa itong transformasyon, ang pagiging napakataas, napakamatatag, at napakadi maitatanggi na ang tanging magagawa niya ay panoorin ang pag-angat mo mula sa gilid. Hindi dahil binablock mo siya, hindi dahil minura mo siya, kundi dahil umangat ka nang walang hinihinging permiso. Iyan ang paraan para ipaalala sa kanya na napapalitan siya, hindi sa pamamagitan ng mga banta, hindi sa tantrums, kundi sa buhay na hindi na siya karapat-dapat pasukin. Kapag tumigil ka sa pagre-reply, kapag tumigil ka sa pagpapatunay ng halaga mo, kapag pinutol mo ang access niya sa oras at enerhiya mo, guguho ang buong laro. Umaasa siya sa validation mo, pinapakain niya ang sarili niya sa pag-aalinlangan mo. Lumayo siya para makita kung hahabulin mo siya. At nang hindi mo ginawa, nang naglaho ka, imbes na nagmakaawa, nagbago ang script dahil hindi sanay ang mga babae sa kawalang pakialam. Sanay sila sa mga simp, sanay sila sa mga lalaking nakapila, umaasang mabibigyan ng pangalawang pagkakataon, umaasang makakakuha ng reply. Pero kapag naglaho ka ng may dahilan, kapag naging highlight reel ng progreso at hindi ng sakit ang kwento mo, mararamdaman niya iyon sa ego niya, sa mga buto niya, at maaaring hindi niya aminin, pero iisipin niya tuwing mag-scroll siya, sayang, nawala siya sa akin. Iyan ang panalo, hindi sa ingay, kundi sa ebolusyon. Ang babaeng minsang umasta na parang disposable ka, ngayon nakikita niyang siya ang tunay na napalitan. Hindi ng ibang babae, kundi ng mas mahusay na bersyon ng sarili mo. At iyon ang kinatatakutan niya, dahil ngayon pinapanood niya ang isang lalaking hindi na siya kailangan. Isang lalaking hindi humahabol, isang lalaking lumalayo ng malinis nang walang hinahanap na closure. Hindi iyon pagiging malamig, iyon ay kalinawan, iyon ay kapangyarihan, at iyan ay bihira. Kaya, paano mo ito isasabuhay? Tataas ka ng tahimik, magle-level up ka ng walang paalala. Hihinto ka sa pagbabahagi ng galaw mo sa mga taong nawala ng kailangan mo ng linaw. Lalabas kang mas matalim, mas maayos ang bihis, mas nakatutok, mas hindi available. Mamasters mo ang schedule mo. Puputulin mo ang mga istorbo. Mabubuhay kang parang hindi na siya umiiral. Hindi dahil sa galit, kundi dahil naghilom na ang mga prioridad mo. Hihinto ka sa pagtatangkang ipakita sa kanya kung ano ang namiss niya. Gagawin mo na lang ang sarili mong isang taong hindi na niya kayang abutin. Hindi mo na kailangang sabihin sa kanya na napapalitan siya. Makikita niya iyon sa kumpiyansa mo, sa kapayapaan mo, sa progreso mo, sa bagong bilog ng mga tao sa paligid mo at sa bago mong pamantayan. At kapag sinubukan niyang bumalik, hindi ka man lang kikibot dahil hindi ka nabubuhay para turuan siya ng leksyon. Nabubuhay ka para igalang ang halaga mo. Nabubuhay ka para protektahan ang kapayapaan mo. At kapag tuluyan na niyang na-realize kung ano ang nawala sa kanya, masyado ka nang malayo para marinig pa ang paghingi niya ng tawad. Iyon ang panalo, iyon ang pamantayan. Iyan ang paraan ng paggalaw ng mga hari. Tahimik, matalim, hindi available sa babaeng tinrato silang option at hindi malilimutan ng bawat bersyon niya na darating pa. 7. Ituon ang pansin sa iyong mga layunin. Kapag siya'y lumalayo,
Kapag nagbabago ang enerhiya niya, kapag nagsisimula siyang umasta na parang wala ka ng halaga, karamihan sa mga lalaki natataranta, pero ang lalaking tunay na binabago ang kanyang buhay magpakailanman ay siya na humihinto sa pagtitig palabas at sa wakas ay humaharap sa sarili upang itanong ang pinakamahalagang tanong, ano ang matagal ko nang iniiwasan habang hinahabol ko siya? Iyan ang tanong na gumigising sa isang lalaki ng 2:00 ng madaling araw, hindi dahil sa sakit ng puso, kundi dahil sa pagkamuhi sa sarili. Dahil sa kaibuturan, alam niya na ginawa niyang misyon ng babae. Ibinigay niya sa kanya ang prioridad na dapat ay para sa kanyang layunin. At ngayon na siya'y lumamig, ngayon na inaasta kaniyang parang isa ka na lang pangalan sa kanyang telepono, naiwan ka sa mga piraso ng buhay na itinayo mo sa paligid niya. Pero heto ang katotohanang walang nagsabi sa iyo noong lumalaki ka. Kapag itinayo mo ang buhay mo sa isang babae, ibinibigay mo sa kanya ang plano para wasakin ito. Ang tanging paraan para mabawi ang kapangyarihang iyon ay hindi sa pamamagitan ng pagte-text sa kanya o sa pagpo-post ng mga quote o sa pagsubok na manalo sa larong hindi na niya nilalaro. Ito ay sa pamamagitan ng pagre-redirekta ng bawat patak ng enerhiya, atensyon, gutom at oras na ibinigay mo sa kanya tungo sa isang misyong hindi kailanman kayang agawin sa iyo. Iyan ang paraan ng pag-angat. Iyan ang paraan ng pagtayo ng realidad na ginagalawan ng mga babae, hindi tinatakasan. Ang mga layunin mo ay hindi opsyonal, para itong oksiheno. Iyan ang dahilan kung bakit ka narito sa mundo. At sa tuwing binabaliwala mo ang mga ito para lang sa isang mood ng babae, para kang sinasakal. Kaya ano ang gagawin mo ngayon? Magiging brutal kang tapat sa sarili mo. Isusulat mo ito, hindi sa ulo mo, hindi sa cellphone mo, kundi sa papel, gamit ang ballpen. Ano ang gusto ko sa susunod na 12 buwan? Anong klaseng katawan? Anong klaseng kita? Anong klaseng mga tao sa paligid? Anong skills? Anong habits? Pagkatapos, hatiin mo ito sa maliliit ngunit mararahas na hakbang. Gumising ng 1 oras ng mas maaga, magbasa ng 10 pahina araw-araw, mag-gym kahit masakit, mag-aral gabi-gabi na parang nakasalalay dito ang buhay mo dahil nakasalalay nga. Ang emosyonal mong kaligtasan ay nakasalalay sa iyong misyon. Ang talas ng iyong pagkalalaki ay hinuhubog sa katahimikan kung saan naghahanap ng aliw ang iba. Ang kumpiyansa mo ay hindi nabubuo sa pagmamakaawa na mahalin ka niya. Nabubuo ito sa paggalang mo sa iyong mga layunin. Kahit sino pa ang lumayo, iniisip mong para sa hinaharap lang ang tagumpay? Mali. Bawat minutong idinidelay mo ang layunin mo, unti-unti mong sinisira ang hinaharap mo. Habang siya'y nag-e-enjoy ng atensyon mula sa mga lalaking walang pake sa kaluluwa niya, pwede mo nang buuin ang legacy na pagsisisihan niyang iniwan niya. Habang umaasta siyang nakalimutan ka niya, pwede ka nang maging lalaking magpapaalala sa kanya ng iyong katahimikan magpakailanman. Pero hindi mo magagawa iyan kung patuloy mong chine-check ang profile niya. Hindi mo magagawa iyan kung patuloy kang humahabol ng mga usapang walang patutunguhan. Ang lalaking nagbabago ay hindi naghihintay na maging handa. Kumakilos siya, nagpapasya siya, isinusulat niya ang kanyang mga layunin, hinahati ito at pinapanagot ang sarili. At ang salitang iyan, pananagutan, iyan ang nagtatangi sa mga bata mula sa mga tunay na lalaki. Kapag umaasta siyang wala siyang pake, karamihan ng lalaki bumibigay. Pero ikaw, nagtatayo ka, lumiliko ka, umaangat ka sa mga paraang hindi niya inakalang kaya mo. Hindi mo siya pinapatunayang mali, pinapatunayan mong tama ka. Dahil hindi naman talaga siya ang usapan, isa lang siyang salamin na nagpakita kung saan ka mahina pa. At ngayon, nakita mo na. Ngayon, alam mo na. Kaya tumayo ka, patayin ang telepono mo, i-block ang mga istorbo, isulat ang plano at isakatuparan ito ng walang humpay. At sa tuwing susubukang bumalik ang alaala niya sa isipan mo, tanungin ang sarili, dinadala ba ako ng pag-iisip na ito palapit sa aking bisyon o inilalayo ako rito? At kung inilalayo, bitawan mo. Piliin ang iyong bisyon, piliin ang iyong mga halaga, piliin ang iyong boses, ang nagsasabing, ipinanganak akong magtayo, hindi magmakaawa. Dahil kapag nabuhay ka ng ganyan, mararamdaman niya ito.
At kahit hindi siya bumalik, hindi mo nagugustuhin pa. Hindi dahil masama siya, kundi dahil ang lalaking naging ikaw sa pagkawala niya ay sobrang makapangyarihan, sobrang driven, sobrang nakatuon para muling gawing misyon ang ibang tao. Iyan ang paraan ng panalo. Iyan ang paraan para maging untouchable. Hindi sa paghihiganti, hindi sa laro, kundi sa mga layunin at sa matinding dedikasyon para makamit ang mga ito. Konklusyon, katatapos mo lang marinig ang mga katotohanang hindi maririnig ng karamihan sa mga lalaki. Mga katotohanang hindi itinuro ng kanilang mga ama, hindi ipinakita ng paaralan, at hindi gustong ipaalam ng lipunan. At ngayon, simple na lang ang tanong, ano ang gagawin mo dito? Patuloy ka bang magche-check ng profile niya? Umaasang may pake siya? Pinapaliit ang sarili mo sa katahimikan na iniwan niya? O tatayo ka, babawiin ang oras mo, muling itutuon ang iyong enerhiya, at sa wakas mabubuhay na parang nakasalalay dito ang iyong hinaharap? Dahil nakasalalay nga. Walang babae, walang text, walang pagtanggi ang muling magdedetermina kung sino ka. Nakita mo na ang nasa likod ng kurtina. Naranasan mo na ang kapangyarihang dulot ng pagbitiw sa mga bagay na wala ng silbi at paghawak ng mahigpit sa sarili mong potensyal. Ngayon, oras na para gawin ang susunod na hakbang. Mag-iwan ng komento ngayon mismo gamit ang pariralang "Akin ang aking kapangyarihan". I-type mo ito ng buong tapang. Ipatibay mo ito gamit ang kaluluwa mo. Hayaan mong iyon ang magsilbing hudyat sa iyong sarili. At sa bawat lalaking nanonood na dito, nagtatapos ang cycle. At dito nagsisimula ang iyong legacy. I-like ang video na ito kung may totoong bagay kang naramdaman. Mag-subscribe ka ngayon kung sawa ka na sa pagiging average at sa katahimikan at handa ka nang sumali sa kapatiran ng mga lalaking bumubuo ng sarili nila mula sa loob palabas. Dahil kapag sinuportahan mo ang channel na ito, tinutulungan mong matagpuan ng ibang lalaki ang katotohanang makakapagligtas sa kanila mula sa mga taon ng sakit, taon ng pagsisisi, taon ng paghabol sa maling babae at pagpapabaya sa tamang misyon. At kung gusto mong dalhin ito sa susunod na antas, kung seryoso ka sa pagbuo ng buhay, kung saan walang sinuman ang may kapangyarihang sirain ang kapayapaan mo, kunin mo ang Stoic Relationship Blueprint ebook para sa mga lalaki. Nasa description ito. Iyon ang ultimate guide para bawiin ang kontrol, hingin ng respeto at maging isang matatag at hindi matitinag na lalaking hindi kayang manipulahin ng babae at hindi kayang balewalain ng mundo. Kung handa ka nang mabuhay ng may disiplina, kalinawan at kapangyarihan, iyon ang susunod mong hakbang. At maniwala ka, pagdating ng isang taon mula ngayon, ikaw ay magiging isang lalaking kumilos sa sandaling ito o isang lalaking pinagsisisihan na hindi niya ginawa. Siguraduhin mong sulit ito.